Sa UP, sorry to say, dati ang UP masyadong aktivista. Bumaba na activism ng mga UP. Karamihan na nag-aaral sa UP, mga mayayaman eh. Tingnan mo yung mga parking area nila, punong-puno ng kotse ang mga ganda. Kasi yung mga estudyante na, puro mayayaman na, hindi para sa mahirap. Hindi katulad sa University of Indigenous People na binabalak namin itatag. Yan ay para sa mga mahihirap, na matatalinong, katutubong Pilipino namin. Problema sa ating mga ka-Pilipinohan, mahilig tayong mag-comment, pero konti ang gawa. Malakas tayo sa dakdak, pero pagdating na ng gawa, hindi naman tayo nagvo-volunteer. Maraming naduduwag, maraming tinatamad. Kami dito sa Pinoy Ako Party List, pwede niyong sabihin para makaming mga baliw. Kasi hindi namin alam kung yung mga sinasabi namin, pinapakinggan mabuti ng mga voters. Na sana yung mga voters natin maging mas mature. At huwag kung sino-sino mga senador dyan ang i-elect. At huwag kung sino-sino mga party list dyan na epal, na wala naman ang bukasya, pero nananalo. Why? Kasi may artista, kasi mayaman, kasi bla bla bla, kasi mga dynasty sa probinsya nila, kaya wala silang magawa. Kung ano yung utos ng gobernador, yun ang iboboto ng mga tao. So malayo pa tayo sa ating panaginip, pero hindi natatakot ang Pinoy Ako Party List na isugod ang ating advokasya. We are still continuing with our programs for the medical mission. We are still coordinating with provinces such as Mindoro and Zambales as well. Hindi ho masama magmura, lalo na kung nakikita mo na inaapi ng mga masasama yung mga mababait. Ako, I encourage people to be angry. Kasi why will they accept 3% only doon sa net profit ng mining? Sino ba may-ari ng lupa? Dapat pro-mining tayo. Hindi ibig sabihin na pagka in-encourage natin ng mining, we are against the environment. That's wrong. In fact, tingnan mo ang Australia, tingnan mo ang America, tingnan mo ang Europe. They all mine their natural resources. Kung piko-piko mining lang tayo, alam mo yung piko? Kahit na isang taon tayo nagpipiko, siguro mga 20 meters lang ang lalim na nahukay natin. Samantalang pag nag-imbita tayo ng foreign mining companies, napaka-advanced ng mga equipment nila. In 1 month, yung 20 meters, napasok na nila kung saan yung maraming gold, maraming copper, maraming nickel. Dami natin pa rin mineral lands na hindi na i-explore. Yayaman tayo. Lahat tayo yayaman sa mining. Purong pagmamahal. We are proposing for the amendments ng Temprano. Marami. It's about time kasi ilan yun? That's more than 20 years na nabatas. Kailangan marami nang baguhin sa infra. May nabasa po ako tungkol sa 15 biggest mining companies in the Philippines. Sila yung kumukuha ng mga kawin natin, nagmimina. Siguro karamihan doon, lupain ng mga katutubo po. So ano ang pwedeng gawin ng Pinoy Ako pag pinalad na magpunta sa Kongreso para po lalong makinabang ang mga Pilipino, lalo ng mga katutubo sa mga kinikita ng mga international mining companies, pati na rin sa mga Pilipino na malalaking minahan po. Maraming salamat po. Alam mo, minero ako dati. Kasi nung ako'y pumupunta sa Zambales, kaibigan ko yung dating governor doon, si Amor Neloso. Sabi niya, Hil, alam mo ba doon sa town of Santa Cruz, sa Barangay Gisgis, ang daming chromite dyan. Di siyempre, nag-research ako sa Google kung ano yung chromite. Abay, naengganyo ako kasi ang chromite, isa sa mga mahal na minerals at ang daming gustong bumili at konti lang ang mga bansa na mayroong chromite. So, there is a demand and we have the supply. So, ang napansin ko lang sa mining, dapat pro-mining tayo. Hindi ibig sabihin na pagka in-encourage natin ng mining, we are against the environment. That's wrong. In fact, tingnan mo ang Australia, tingnan mo ang Amerika,
tingnan mo ang Europe, they all mine their natural resources. Kasi, philosophically speaking, ang ating may kapal, ang ating Almighty God, binigyan tayo ng natural resource diyan sa ilalim ng lupa. Ano yan? Para tingnan lang natin? Para wala tayong gagawin? Hindi. Binigay po yun sa atin yan bilang regalo. At ang regalo dapat binubungkal. So, bungkalin, pero kunyari meron tayong pinutol na kahoy, i-replace natin ng, kunyari isa ang pinutol natin, i-replace natin ng 5. Di ba? Para mabungkal natin. Kaya tayong mga katutubo, kaya ba natin mabungkal yan na walang foreign investor? Hindi. Kasi kung piko-piko mining lang tayo, alam mo yung piko? Kahit na isang taon tayo nagpipiko, siguro mga 20 meters lang ang lalim na nahukay natin. Samantalang pag nag-imbita tayo ng foreign mining companies, napaka-advanced ng mga equipment nila. In 1 month, yung 20 meters, napasok na nila kung saan yung maraming gold, maraming copper, maraming nickel. So, yan ay dapat i-encourage natin ang mining. Hindi porket may 15 mining companies, parang galit na tayo. Hindi. Dapat, ang babantayan lang natin, itong pang 15 mining companies, do they practice corporate social responsibility? Sila pa ay gumagawa ng eskwela? Sila ba ay nagtatayo ng ospital? Sila ba ay nagbibigay ng mga computer sa lahat ng pamilyang apektado? Mura-mura lang ng computer ngayon, di ba? Parang pagka kumuha ka nga ng yung maliit na computer, yung tawag doon, tablet, o di ang gagaling na ng mga anak ng mga displaced katutubo. At ito pinaka-importante, I discovered that these big mining companies only share 2 to 3% of their net profit to the katutubo. Medyo galit ako. Sa Ilocano, hindi, Ilocano kasi ako, mahilig kami na sa mga lupa ni Chavit At saka doon kay Duterte, mahilig kami magmura sa kasamaan. Pero hindi ho masama magmura, lalo na kung nakikita mo na inaapi ng mga masasama yung mga mababait. So ako, I encourage people to be angry. Kasi why will they accept 3% only doon sa net profit ng mining? Sino ba may-ari ng lupa? So, isa yan sa mga nakalimutan ko sabihin na revision sa IPRA law na dapat maging standardized ang share ng katutubo sa net profit ng mining companies. And it should be increased to at least 15%. Pagka nag-15% yan, lahat ng katutubo, pag pupunta sila sa bayan para mamili ng pagkain, ay hindi na naka-tricycle, kundi naka-fortuner na. At hindi na nakabahag, kundi naka-Wrangler na. Ano ba yung jeans na sikat? Levi's. Levi's na. Never have they even encountered to wear Wrangler or Levi's. O mga hand-me-downs yung sa mga kanilang wife. So, I support mining, but it should be mining that is sustainable, responsible, and one biggest responsibility is to control their greed. Masyadong swapang. Kasi gusto nila, kunin na nila lahat yung profit, samantalang kaya-kaya naman nila magbigay ng 15%. May matitira pang 85%, di ba? And that's the reward for risking their multi-million-dollar investments sa ating bansa. Kaya nga, di ba, one of the revisions ng ating Constitution, sabi nila, let's revise our Constitution so that we will be able to encourage more foreign investments. And one area where we are lacking in foreign investment is our mineral lands. Ang dami natin pa rin mineral lands na hindi na i-explore. Yayaman tayo. Lahat tayo yayaman sa mining. Ang mga katutubo kasi, di ba, nasa
kabundukan. Pero dapat po siguro ay unahan natin na mapagawa yung farm to market, yung daanan talaga. Kasi kahit sila lang mismo, kaya na nang ibaba yun. May programa po ba kayo dito sa yung mga daanan, kalsada? Tama yung tanong mo kasi nung pauwi kami, may kasama akong bodyguard, driver, saka yung assistant ko sa law office ko. Ang nabanggit nila, farm to market road. Kasi yung pinuntahan namin na building ng ITA doon sa taas ng bundok ng Bamban, hanggang ngayon hindi pa asfaltado man lang o may gravel man lang. Basta lupa lang yun. Na pagka-umulan, putik na. Mahirap na akyatin, hindi ba? Katulad ng mini-store, hindi ba niya? Para pumunta sa Buskalan, Tiglayan, sa Kalinga, hirap na hirap silang umabot sa mga kabundukan. And farm-to-market roads is, I agree with you, very important. Sino ang nagbibigay ng farm-to-market roads? DPWH, Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, yung ahensya na pinababalik yung mga rebelde. Ano ba yung ahensya na yun? Daming pera nito, bilyon-bilyon. So, sayang yung pera na yun kasi hindi na-implement. So, hindi na kailangan gumawa ng bagong batas. Bantayan lang natin yung nakabudget na farm-to-market roads, hindi mawala. Favorite source yan ng korupsyon ng farm-to-market roads. Bakit? Kasi, siyempre, alam ko yan, I live in Abra, maraming farm-to-market roads. Sa nahinahaba-haba ng aking buhay, dapat lahat ng lupa doon na semento na. Pero konti lang ng semento kasi it's a source of corruption. Madaling magsabi, gawa na yung farm-to-market road. Pagka nag-audit yung COA after 2 years, nasa na yung farm-to-market road? Nabagyo din. Di lusot na naman sila. Kasi hindi na sila mau-audit for stealing the money that should have been spent for a genuine farm-to-market road. So, magbantay lang po tayo. Problema sa ating mga ka-Pilipinuhan, mahilig tayong mag-comment, pero konti ang gawa. Malakas tayo sa dakdak, pero pagdating na ng gawa, hindi naman tayo nagvo-volunteer. Maraming naduduwag, maraming tinatamad. Kami dito sa Pinoy Ako Party List, pwede niyong sabihin para makaming mga baliw. Kasi hindi namin alam kung yung mga sinasabi namin pinapakinggan mabuti ng mga voters. Na sana yung mga voters natin maging mas mature at huwag kung sino-sino mga senador dyan ng i-elect at huwag kung sino-sino mga party list dyan na epal na wala naman ang bukasya pero nananalo. Why? Kasi may artista, kasi mayaman, kasi bla bla bla, kasi mga dynasty sa probinsya nila, kaya wala silang magawa. Kung ano yung utos ng gobernador, yun ang iboboto ng mga tao. So malayo pa tayo sa ating panaginip, pero hindi natatakot ang Pinoy Ako Party List na isugod ang ating advokasya. Ang isa po sa proyekto ng Pinoy Ako is yung medical mission na kung saan nga po last month nagkaroon tayo sa Baras. Ito ba ay itutuloy pa natin at saan po kaya? Yes po, sir. So we are still continuing with our programs for the medical mission. We are still coordinating with provinces such as Mindoro and Zambales as well, hopefully in the upcoming months, sir. Sabi nga nung isang na-discover ng mga bago kong mga kasama, pag-akyat nila, ang complaint nila, paano sila bababa sa bayan, layo-layo pang gagalingan nila, di ba? So, ang problema dyan yung transportation. Ganun rin, dahil sa corruption, yung dapat ambulansya, hindi naman naging ambulansya, kundi naging personal vehicle ng mayor. Invest na magamit sa mga emergency. So, hindi tayo nagkukulang sa dami ng ambulansya kasi every year,
ang PCSO nagbibigay ng mga 1,000 na ambulansya. Mayaman ang PCSO eh. Pati PAGCOR, tapos yung mga PDAF ng mga congressman, dapat dyan ginuhugol. Again, I encourage you to be vigilant para lahat ng pera na yan magamit sa tama. At ang Pinoy ako, maghahanap rin ng pera kung paano makakabili para sa mga ganyang pangangailangan. In fact, sa totoo lang, if you remember si Dr. Flavier, yung Go Back to the Barrios Doctor, napakagandang project yun. Kasi ini-encourage niya lahat ng mga bagong doctors na for your first 2 years, bumalik kayo sa inyong mga barrio at magsilbi sa ating kababayan. Nawala na yun, sayang. Pero biro mo, dami natin doctors. Imbes na pumunta sa ating mga probinsya, saan nagpupunta? Abroad! Kasi ang laki ng bayan doon sa Amerika. Galing na ako sa Amerika. Ang isang doktor kumikita ng 300,000 pesos a month. Times 12, edi 4 billion agad. Pagbalik na, milyonaryo agad yung doktor na yun. So we are suffering brain drain, and hopefully we can instill some patriotism sa mga bagong doktor natin na magsilbi muna. Ang mga abogado rin ganyan. Maraming abogado, mga hindi nagpa-practice para ipagtanggol ang karapatan na mahihirap. Maraming akong mga kilalang abogado dahil sosyal sila. Gusto nila sa mga malalaking kumpanya lang, air condition, hindi nadudumihan, hindi nababahuan, hindi nagpupunta sa mga kulungan, takot silang pumunta sa kulungan para tulungan yung mga inosente. Anyel, I hope you are listening, and I believe you are one of those vigilant lawyers. Apollo, napapagitnaan ako ng mga idealistic lawyers rin. Sa UP, sorry to say, dati ang UP masyadong aktivista. Ay, bumaba na activism ng mga UP. Karamihan na nag-aaral sa UP, mga mayayaman eh. Tingnan mo yung mga parking area nila, punong-puno ng kotse ang mga ganda. Kasi yung mga estudyante na, puro mayayaman na, hindi para sa mahirap. Hindi katulad sa University of Indigenous People na binabalak namin itatag. Yan ay para sa mga mahihirap na matatalinong, katutubong Pilipino lamang. I would like to add a little bit since we are in the topic of healthcare. So, actually, with our medical missions, it's actually a really good project with the Pinoy Ako. During our last trip in Buscalan, actually, I talked to the doctors there, and they actually told me that there are at least 3 people that were already at the brink of heart failure, and these people, they find it really hard to travel as well to health facilities, and even there were one child who was suffering from hernia. And the hernia that the child was suffering needed immediate surgery. But these people that were in the indigenous community cannot really afford basic healthcare. Again, as what was premised earlier, that even going to the nearest rural and provincial hospital would cost them a lot of money to even travel. If not, they had to walk to get to the nearest transport where they have to get a ride to the nearest provincial town. So that's why the Pinoy Ako also endeavors, if given a chance, to build and create provincial rural hospitals, especially catered for this indigenous people. Maraming salamat sa iyo. Walang papapaw. So thank you so much sa walang sawang support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.